Umulan man, oy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito kami ngayon ni Fiona, nagdala ng payong dahil umuulan po. Kakalupa ang panahon ngayon dito sa amin, palaging umuulan. Nung weekend, grabe, nagbaha na naman dito sa may mga, doon sa pinuntahan namin sa Luxembourg. Ang meron doon, malapit na kasi yun sa Germany. Grabe ang baha. Kung saan talaga kami nagmahala, grabe ang baha doon. Buti na lang sa Luxembourg, hindi naman ganun ka yung panahon nila ba. Sila ook bald fertig. Natapos rin sa wakas. Ay, ginoo ko. Kakapoy. Pero tinulungan po ako ni Martin ngayon. Kaming dalawa. Oh, tapos na tayo. Kaloka. Kailang sana kung di masyado malaki yung garden. Malaki. Tapos na kami Martin. Ngayon, maliligo na. Ay. Tingnan po ninyo yung pusa namin. Narinig niya kami. Dito kami sa baba. Uy, Minu! Hello po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon. Lakad-lakad na naman. Ang tubig, oh. Lagi kasing umuulan dito ba ilang araw. Kasama namin si Philip at si Fiona at si Martin. Hindi kami masyadong umalis ngayon sa malayo. Kasi late na kaming nagising kanina. Tulog talaga kami ng mahabang oras. Natulog ng mahabang oras. At nag-breakfast kami kanina. Hindi pa kami nagtanghalian kasi late na din kami kumain ng almusal. Dito lang ito malapit sa amin. Magpainit lang tayo sandali. Tapos pagkatapos namin maglakad-lakad, mag-einkaufen, mag-grocery kami. Yan. Lakad-lakad na. Exercise tayo. Mag-exercise tayo sa umaga. Nagdala pa ng tubig. Oh. Walang mabilhan ng mainom kasi. Kaya nagdala tayo ng panigurado ng tubig na may mainom tong mga anak natin pag nauuhaw sila. Nasuot na ulit yung mga damit na matagal lang nakatago sa kabinet at init na din kasi dito kaya pwede mo na siyang masuot. Ay, meron pala akong kwento po sa inyo dahil di ba kwento ko po dito na namatay yung kaibigan ni Oma. Ang ganda ng view, oh. Oh. Yung araw na kwento ko po sa inyo na namatay yung kaibigan ni Oma, nakatanggap po kami ng masamang balita nung araw na yun. Mga hapon, may natanggap kami na invitation siya. Kasi dito sa Germany po, pag may namatay, minsan kasi yung mga pamilya na namatayan, gusto nila na sila lang sa libing, yung mga pamilya lang, yung mga anak, yung mga apo, minsan may mga ganyan talaga na gusto nila yung mga malalapit lang sa kanila. Yung araw na yun po, nakatanggap po tayo ng sulat, invitation. Tas sabi ni Martin, wala kasi nakalagay kung kanino galing, yung pangalan lang namin at address. Tapos, pag ganyan kasi, sabi ni Martin na, sa kapitbahay din namin yung kaibigan ni Uma. Sa bahay ko na lang po ikikwento sa inyo dahil ang hirap na magkwento sa inyo. Tas naglalakad ako ba sa bahay na lang pag-uwi na lang. Mag-enjoy muna kami dito, maglakad-lakad. Ikutin lang to namin.
Kasama natin si Philip. Si Philip parang papa niya talaga, no? Magtalikod. Silang lahat nakasapatos. Ako lang nakachinelas. Buti na lang di man tumalayo yung lalakaran natin yan kasi hindi komportable maglakad pag nakachinelas. Masakit sa paa. Nakalimutan ko ba na maglakad-lakad kasi nagkasuot pa tayo ng short ngayon. No? Maglakad-lakad po muna kami dito. Tas sa bahay na lang pag-uwi namin, ikakwento ko po sa inyo anong nangyari. Masamang balita na naman na natanggap natin. Napaka-green naman ang palibot natin, oh. Napakatahimik. Ito talaga yung gusto namin, maglakad-lakad ba na ganito katahimik, ganito ang kaganda ang paligid, walang katao-tao, kami lang. At maganda yung ating mga, maganda pa ng mga bulaklak dito, oh. Dito pa may kulay. Yun nga po na yung masamang balita. Nalungkot kami dahil nga nalungkot kami doon sa nangyari sa kaibigan ni Uma. Ngayon meron na naman tayong bagong masamang balita na natanggap noong isang araw. Kaya ay nako, pero ganyan talaga ang buhay. Sabi pa ni Uma, lahat naman daw nawawala sa mundo na to. Philip, mo sa basketball spielen? Sinanong ko siya gusto niya maglaro ng basketball. Ayaw daw niya. Iniwan na nila ako. Bawal po siyang paliguan dahil mainom po siya ng tubig. Napaka linaw ng tubig, oh. Kaya lang bawal man. Sarap siguro mag-swimming dito ba? Oh. Ganyan talaga nila kaalaga ang ito, nakalagay pa dito extra na bawal pa liguan at bawal mag-swimming diyan. Layo na nila. Ganda tingnan ng Yung linaw talaga ng tubig ba? Yan po ninyo, makita po ninyo. Sana dinala ko yung camera ko kasi mas maganda yung camera ko ba na binili ni Martin noon. Hindi ko na talaga siya ginagamit. Simula nung nahulog yun ng isang beses. Hindi ko na siya ginamit. Cellphone na lang palagi yung ginagamit ko. Minsan kasi nagbabago yung quality ng video pag na-upload na sa YouTube. Sa camera kasi hindi siya maganda yung quality ng camera. Hindi ko na yun siya ginamit dahil nahulog nung nag-attend kami ng party sa nung sumayaw kami ba kasama ang Team Bellman ni. Dito medyo naklaro na yung napakalinaw ng tubig. Yan talaga maganda pag grabe yung multa pag pumalag ka sa batas ba. Kaya hindi talaga nagtatry yung mga tao dito magloko-loko kay ang mahal kaya ng multa pag mahuli ka na. Kasi wala ka nakitang basura. Ang linis-linis. Kanina pa ako nagtitingin-tingin dito eh. Naiwan ako nila Martin. Bilis na maglakad ako. Tingin-tingin muna ako sa paligid. Sila. Philip, huwag mo pakita ang tiyan mo, Philip. Mahiya tayo. Ganda ng kulay ng tubig, oh. Yung mga ibon lang ang maingay, pati yung mga anak ko. Dito yun. Diba, ang linis kahit walang basura din sa daan. Napakalaga talaga nila dito sa Germany. Alaga yung nature nila. Nakakawala ng stress. Pag ganito yung paligid na pinupuntahan namin ba, kaya gustong-gusto talaga namin palagi maglalakad sa ganitong mga lugar. Nakakawala po ng stress. Mag-enjoy ka, tingin-tingin sa paligid mo. Ito, marami yung mga puno na tinanggal dyan kasi nga yung mga insekto na yung mga insekto na namamatay yung puno. Kaya tinanggal siya kasi matumba, delikado man. Ganyan sila ka dito.
ka-alerto. Hindi nila hinihintay na mangyari. Yeah. Habang wala pang tinatanggal nila yan, walang natumbahan sa puno. Kaya nagtaniman ng bago, no? Nagtaniman ng bago pero matagal pa yan. Malapit na kami balik sa auto namin. Nilibot talaga namin. Ito yung kaunahan na pinakita ko sa inyo dito na lugar. Matagal na din kami hindi napunta. Ilang taon na hindi kami nakapunta. Kasi dito kunti lang yung maparkingan sa auto at puno palagi. Lalo na pag maganda ang panahon. Oh, tingnan po ninyo ang linaw ng tubig, no? Gusto ko po talagang ganito ba. Tapos, may bahay ka dyan sa gilid ba? Mga maliit lang na bahay ko. Yung pwede mong tambayan kung na-stress ka sa buhay mo. Dito ka, layo ka muna sa city ba? Dito ka mag-relax. Ang ganda kaya ng linaw-linaw ng tubig, oh. Ano po ninyo? Nandoon po, oh. Ito na, oh. Sean, Philip? Philip, Sean? Philip, maganda ang tubig? Gwapo naman Philip. Ay, mag-picture sa si Philip. Yeah. De oven kan ge. Fast oven kan not chicken eh. Da, bit. Kom ge. Oh, mag-relax muna daw siya. Hala. Oh, yaw na, oh. Hala. Hi, Pia. Baba na muna daw siya. Si Fiona matakot. Ano pa naman siya? Takot sa mga, spider ba? Yeah. Problema daw. Nain kaya na ang Fiona. Do shaft das alay na. Sabi ko sa kanya, wag siya matakot. Kaya na yan. Come. Alam po ba ninyo, to si Fiona, hindi ko na to yung ako mag-decision anong susuotin niya ba, nagagalit. Kaya siya talaga yung namimili sa cabinet niya kung ano yung susuotin niyang damit ngayon. Hindi na po ako pati yung buhok niya, nagtatalo kami niyan. Dahil ayaw niya na sinusuklayan ko siya dahil masakit daw ako magsuklay. Gusto niya siya lang. Minsan kasi hindi niya inaayos yung buhok niya. Sabi ko sa kanya, tingnan mo si Michelle. Ang ganda ng buhok ni Michelle kasi si Michelle nagsusuklay talaga palagi. Ganon din yung gawin mo sa buhok mo. Kaya yan siya. Kaya pasensya na po kayo kung ganyan yung itsura niya dahil hindi na po ako nakapag-desisyon. Siya na. Tingnan po na yun ang kulay ng tubig. Oh. Ganda, no? Iwan ko ba kung nagagandahan kayo pero ako nagagandahan talaga ako sa paligid natin ngayon. Bahala na kayo dyan. O sa taas pa, oh. Sa taas, ang ganda po, oh. Sus, maglakad-lakad tayo ng ganito palagi na. Wala talaga ng stress, eh. Maganda sana kung may cafeteria pa dito, no? Mag-upo-upo ba, tas inom kape. Yung mag-relax ka lang talaga ba? Wir holen ihn mit zu Hause und füttern die. Papa, wir füttern die. Fische. Die. Naku, akala ko malapit lang, layo pala. Pakita ko po sa inyo kung gaano kalayo yung nilakad namin ngayon. Buti na lang nila, mas pakit yung paa ko. Mag-grocery na naman kami. Madami na naman ang isaw. Philip, piti, batten. Nicht du. Dami na naman isaw namin ba? Darf ich nur das unter 1 Euro können? Magsauli tayo ng mga bote, tapos bili tayo ng bagong mainom dito sa river. Ngayon po, nasa bahay na kami at ikukwento ko na po sa inyo kung bakit at anong nangyari. Kasi kahapon, nung nakaraang araw, ano nga daw, araw ko ba yung kuninto sa inyo na namatay yung kapitbahay namin. Yun din yung araw na, yung hapon na, mga alas 4 na may sulat kami sa baba, kinuha namin.
yung sulat, para siyang invitation talaga yung forma niya. Walang nakalagay na pangalan kung saan galing. Pangalan lang namin at saka yung address namin. Pagkatapos po nung binuksan namin, grabe talaga yung reaction ko, napagamon talaga ako. Sabi ko, kasi yung pangalan nakalagay doon, yung kapatid ng papa ni Martin, yung nag-iisa niyang tita na pumanaw na noong 89 years old na po siya. Ang haba-haba ng buhay niya. Samantala yung papa ni Martin, 55 pa lang namatay na dahil sa sakit na cancer. At syempre si Martin nalungkot siya dahil palagi niya talagang sinasabi sa akin na gusto niyang bisitahin yung tita niya. Dahil matagal-tagal na silang hindi nakita. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi po malayo nakatira yung tita niya. Mga 10 minutes lang po galing dito sa amin. Napakalapit lang. Yun nga lang, yung mga pinsan kasi niya, parang wala na silang masyadong contact. Hindi naman sila nag-aaway. Hindi sila nag-aaway. Si Martin, napakalapit niya sa pinsan niya na sa side ng papa niya dahil noon kasi nasa isang bahay lang yan. Dito sila nakatira noong bago mga bata pa sila. At nagbago daw yan simula nung namatay yung papa niya na kasi nung buhay pa daw yung papa niya, palagi daw yan sila nakikita. Tuwing linggo, nag-abot-abot talaga yan sila ito sa bahay. Magbanding-banding ba? Tapos simula daw namatay yung papa niya, hindi na daw yan nila ginagawa. Parang nagbago ang lahat ba? Tapos kasi po sa totoo lang din po, hindi naman sa nagmayabang tayo dito. Ang side po kasi ng papa ni Martin at saka yung mga pinsan niya, may mga kaya kasi sila. May kaya sila, may mga magaganda silang trabaho, may mga sinasabi talaga ni Martin sa akin, mayayaman sila, yung mga pinsan niya, yung mga anak ng mga pinsan niya, mga professional sila lahat ba. Kaya si Martin po, yung papa kasi niya, may isang kapatid lang yung babae yung namatay ngayon. Si Martin kasi may 3 pinsan yan siya sa kapatid ng papa niya, yung isa namatay na sa cancer. Tapos yung 2 babae na lang naiwan ngayon. Nahihiya din kasi si Martin minsan sa kanila para kasi kay Martin kasi siya yung mahirap daw, sabi niya. Ako lang yung pulang pinag-aralan sa kanila, walang natapos, so walang basta alam na po niyo ang ibig kong sabihin. Hindi naman sa dinidid man nila si Martin. Hindi naman gano'n. Pag nagkikita sila, nag-uusap talaga sila. Mabait din sila sa akin. Kasi kinakausap nila ako. Di nila ako dinididma. Pero nahihiya po talaga ako sa kanila sa totoo lang. Pag may mga okasyon-okasyon, nahihiya po talaga ako. Kaya minsan ayaw ko sumama. Ngayong Lunes nga sana ayaw kong sumama kay Martin. Kasi ngayong Lunes yung libing. Sabi na ni Martin, bakit daw? Kung nahihiya po talaga ako sa side ng papa niya. Yung mga pamilya ng side ng papa niya ba? Sabi ni Martin na, huwag kang mag-isip ng ganyan, pupunta tayo doon dahil nga matagal na nating hindi nakita yung tita ko. Hindi ko pa siya naabutan nung buhay pa siya, hindi ko siya nadalaw kahit ang lapit-lapit lang po hindi naman siya malayo, sabi mga 10 minutes lang auto. Wala din kasing nag-message sa amin, ganyan ba? Wala. May mga, naman sila, may mga contact. Wala din nag-message sa amin na ganyan na nangyayari sa tita niya, maluba na. Wala talaga, kahit isa sa mga pinsan ni Martin. Ito, pag ganyan kasi, pag walang nag-message sa'yo, parang feeling mo rin na okay lang naman. Walang masamang nangyari ba? Doon na lang kami na bigla nung dumating na yung sulat na nakalagay yung pangalan ng tita niya sa doon nga namatay, libig niya yung Lunes. Napakalungkot ni Martin dahil yung tita po niya ay malapit po siya dyan sa tita niya. Nag-iisang tita lang niya yan sa side ng papa niya. At dito din kasi yan sila nakatira noon. Alam ni Martin na, alala talaga ni Martin kung yung malapit siya sa tita niya, kaya nalungkot siya na hindi man lang niya nadalaw. Naawa din siya dahil nga yung tita niya nag-iisa lang din sa bahay. Kahit katabi man yung asawa ng pinsan niya na lalaki, namatay na din kasi yung pinsan niya lalaki dahil may sakit din na cancer. Pero iba pa rin yung may kasama talaga sa bahay, yung matanda na nandyan lang talaga sa bahay. Walang trabaho ba? Yung asawa ng pinsan ni Martin, may trabaho man yun siya. Tapos yung 2 anak, ang isa nakatira sa malapit lang sa Cologne ata o sa Dusseldorf ba. Yung isa naman malapit lang din sa kanya, mga 15 minutes lang din. Kaya nakakaawa talaga yung matanda kung mag-isa lang sa bahay. Hindi rin namin alam kung ano talaga ang nangyari sa tita niya. Sa pagkakaalam namin yung sakit niya, tulad kay Uma, yung yung osteoporosis ba. Hindi namin alam kung ano talaga yung kinamatay niya.
Kaya malalaman namin yan ngayong Lunes. At nakakalungkot dahil sunod-sunod yung nangyari. Nalungkot kami sa nangyari sa kaibigan ni Uma, sa kapitbahay namin na mabait sa amin. Tapos nung mga hapon na, may bago na namang dumating na masamang balita, yung sa kamag-anak na talaga ni Martin, yung tao na malapit talaga sa puso din yan, yung namatay ngayon. Kaya marami siyang iniisip na palagi lang niyang sinasabi na papunta ko doon, dadalaw ako, hindi talaga niya nagawa. Tapos ngayon, nalaman na lang namin na namatay na yung tita niya. 89 na po yung tita ni Martin, ang haba po ng buhay niya. At saka, ano ba, nalungkot lang siya dahil hindi niya nabisita. Kahit lapit-lapit lang sa amin, no? Hindi naman malayo, 10 minutes lang sa auto. Pero hindi talaga niya napuntahan yung tita. Nagsisisi talaga si Martin na ano talaga ni Martin ba kung gaano ka-importante yung oras mo na bisitahin mo, kamustahin mo yung tao na malapit sa puso mo, yung lalo na kamag-anak mo, yung tita mo, lola mo, mga mama at papa mo, mga kapatid ba. Importante talaga yung oras na magbigay talaga tayo ng oras na kamustahin natin, puntahan natin, ganyan ba? Kaya sisisi siya ngayon dahil hindi niya nagawa, dahil din sa mga maraming stress sa buhay. May nalagaan din kami dito matanda, no? Hindi din madali yung trabaho namin ni Martin. At saka si Martin din matagal din na nagka-problema sa likod niya. At ngayon, trabaho na ulit. Stress pa sa trabaho. Kaya maraming iniisip to si Martin ngayon na nadagdagan pa tong nangyari sa tita niya. Kaya sa Lunes namin malalaman kung ano talaga nangyari. Nahiya po talaga ako dyan sa mga pamilya ni Martin na sa side ng papa niya. Ayaw ko nga sanang sumama kasi nga nahihiya nga ako. Pero sabi kasi ni Martin na sama daw ako. Tapos panggabi man siya bukas, linggo bukas ito, mag-start yung panggabi ni Martin sa trabaho. Tapos sa Lunes yung libing, alas 2 daw. Sabi ni Martin na matulog daw siya pag uwi niya galing trabaho. Matulog siya. Ano ba? Ako daw muna maghatid ng mga bata para makatulog siya bago kami maghatid ng libing. Dahil may trabaho pa siya sa gabi niyan. Pero hindi na kami sasama sa kanila kung saan sila mag-celebrate, kung saan kami kakain. Kasi nung namatay din yung asawa ng tita niya, nagpunta kami sa restaurant doon, nagkapitringken, kain konti. Doon kami pumunta, nag-rent talaga sila ng restaurant na, kasi yung mga pamilya ni Martin, may mga kaya yan sila. Si Martin medyo nahiya din yan sa mga pinsan nila kasi sila mga professional, kasi sila ba may mga magandang trabaho, may kaya, pati yung mga anak, lahat talaga sila, lahat, masabi ko talaga silang lahat ay may mga kaya sa buhay, ang ganda ng mga sasakyan. Kasi Martin medyo ano bang tawag niyan? Hiyang biyan? Para bang ano siya? Pero hindi naman siya, wala siya, pero sa kanya, siya yung pinakamababa sa lahat. Yung walang natapos, ganyan ba? Yun yung isip niya, yun yung ano niya sa sarili niya. Pero pag nakita-kita naman sila ng pinsan nila, ano naman sila nag-uusap talaga, hindi naman na dinidedma siya o mga ano ba, na di kami kinakausap naman kami, mga babait din naman. Pero ngayon nga lang, nahihiya po talaga ako sa kanila. Kasi nung namatay yung kasawa ng tita ni Martin, doon din kami. Nung nag-birthday yung tita niya, 80 ata yun, inimbita din kami. Nung kinasal ulit yung tita at ang tito ni Martin, kasi nga 50 years na sila ang kasal, kinasal sila ulit, dupunta din kami, nag-celebrate din sila, inimbita din nila kami. Kaya marami din, ilang beses na wala din silang nakita, pero gano'n, hindi naman sila mga arte, kanausap din nila kami, pero kami lang talaga ni Martin ang medyo marang nahiya sa kanila ba, dahil nga may mga kaya sa buhay, mga professional, pero pamilya din kasi ni Martin, hindi naman din pwedeng na hindi siya pupunta doon, at pinadalhan din kasi siya ng invitation din, kaya pupunta kami kasi malapit din yan sa puso ni Martin yung kita niya. At nung namatay daw yung papa niya, grabe daw yung lungkot din ng tita niya kasi nag-iisa din kapatid niya yung papa ni Martin. Ang haba din ng buhay ng papa ni ng tita ni Martin kumpara sa papa ni Martin, sa tita ni Martin ba, mahaba yung buhay kumpara sa papa niya na maaga namatay. Kaya yun lang po yung ikwento ko po sa inyo na masamang balita. At gano'n naman talaga ang buhay, di ba? Yung sabi, nung kinuwento ko kay Uma, yung namatay yung kaibigan niya.
sabi ni Oma na lahat naman tayo ay mawawala sa mundo na to. Kaya siguro oras na din yung ng tita niya dahil may edad na din. Hindi ko talaga alam kung ano talaga nangyari. O baka natumba, nauntog yung ulo, di ba? Hindi natin alam kaya sa Lunes natin malalaman. At nakikiramay ako sa pamilya nila. At ay nako, ganina bumili po ako ng isusuot sa kasi wala akong formal na kulay black na ano ba. Bumili ako ng kanina ng pantalon na kulay black kasi wala akong marami akong mga formal sa itaas pero sa may yung pantalon wala. Kaya bumili ako kanina. Meron ako isusuot ngayong Lunes. Hatid kami ng libing at yun lang po at i-end na po natin to dahil medyo mahaba na. Pasensya na po kayo, yan lang po yung ganap namin, yung naglalakad kami, kasama yung mga bata, naglinis sa garden, asikaso dito sa bahay. Yun lang yung pang-araw-araw naming ginagawa dito at sa mga lahat po na nanonood sa akin, maraming salamat po sa inyo sa nandyan pa rin, hindi nang iwan. Maraming salamat po sa inyo. At ano ba yan, tutulo yung sipon ko, nakaiyak kasi ako. Happy weekend po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo palagi. Bukas ulit, mag-upload tayo. May concert po sila Puna bukas doon sa city at pupunta ako doon. Ako lang at si Marty Metrabo. Kaya yun lang po muna at hanggang bukas. Bye! Living the highs